po kayo. Okay, mas maaga po sa inyo ngayon. It's 9 p.m. here in the Philippines. Okay? Now anyway, okay, I'm happy we have 130 plus viewers now. For the benefit of the first timers, a little background. My name is Mr. Benji Pascugin. People call me Coach Benji or Coach Best. Matagal na po ako sa ganitong industriya and you know, like actually I'm new in JC, but this is a career for me already. I came from a poor family, galing po sa buhay mahirap. Okay, naranasan nyo ba yung meron kang gustong bilhin, hindi mo mabili? Meron kang gustong puntahan, hindi mo mapuntahan? Galing po kami sa buhay ng mahirap. Ayoko nang maging mahirap. Ayoko nang magtinda ng dyaryo. Bata pa lang, nung mas maliit pa lang ako, we were selling newspaper. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na pag lumaki ako, mahirap pa rin kami. So habang ako po ay nag-aaral, no, ako po ay nag-working student, no, 3 beses po ako naging Jollibee crew. I worked 3 times as a Jollibee crew. Nung 3rd year ako, nag-pocket well ako. That's where I learned to become a communicator. I worked in my first call center company. Natuto po ako makipag-usap. On my 4th year, I focused studying, tapos nagpa-part-time benta ng pabango para mag-raise ng fund, no? Ako po graduate bilang presidente ng aming organisasyon, presidente ng college council, and I graduated one of the most outstanding marketing student in the whole Philippines in my batch nung unang panahon, okay? Wag na natin pag-usapan ko anong taon, but I graduated with good records sa paniniwala na pag maganda ang pinag-aralan, magandang trabahong makukuha, magandang sweldo. Kaya lang, after working 1 year in my first formal employment in a forwarding company, napansin ko, mas mabilis tumaas ang gastos kaysa pagtaas ng kita. So sabi ko, kahit anong galing ko, hindi ako yayaman dito. Kulang. So I was praying for more until my office mate invited me. Sabi sa akin, invite kita, additional income. Sumama, nakinig, nagulat ako kasi nung nakikinig ako, nasa harap ako ng orientation, yung taong nagsasalita, hindi naman siya graduate, ang course niya music, pero kumikita siya ng 80,000 a month. Na-overwhelm ako. Sabi ko, grabe, galing. Pwede pala yun, na kahit hindi graduate, pwedeng yumaman. Yung pangalawang nagsasalita, hindi rin graduate, pero kumikita ng 300,000 naman. Nabaliw ho ako, sabi ko, nangarap ako, nabuhay yung pangarap ko. Sabi ko, one day, ako yon nakasaharap, kumikita, nagtatravel, maraming pera. Alam nyo ho, hindi ako nakatulog. After 4 days, I fired my boss. Nag-full time na po ako. Sabi ko, I will work like an employee sa sarili ko na, but I will think like a businessman. Kilos empleyado, utak negosyante. So araw-araw po, trabaho ako, kausap ng kausap, attend ng training, 1 week, 5 ang pay-in ko, 1 month, I got 50 plus in my organization. Marami hong sumama, hindi naman dahil gusto, kaya sila sumama, naawa po sa akin, kasi makulit lang po ako. But my first month, I became an executive in our company. My 6th month, I was flying by plane. 1 year, 2 months, I was making 35,000 a month. Sobrang laki na po noon kasi that was like parang mga 3 times, 4 times na ng sahod ko sa employment ko. Okay? 1 year, 8 months, nakabili na ako sa sakyan ko. Year 2000, that was my first binary company or a matching company. Okay? And I saw people na kumikita ng 30,000 a week, na inspire ako. Kaya ko yan. Mas mabilis, mas madali, mas simple, mas palalim. In 1 week, I signed the 5. In 1 month, I made 100,000. In 5 months, I made my first million. In this system, we make millionaires. My next binary, I made more than 6-7 million. I was flying international. I went UAE. 2005, may-ari ho ako ng company. I owned the company. We were supplying products. 2007, I was invited in one company and I was surprised kasi nakita ko mga kabataan kumikita ng sobrang laki. Sabi ko, obsolete na pala ako. Pension 1 na pala ako. Pwede palang kumita ng mas malaki. I started opening my mind. I started participating. And it was just history. I worked in that company for 10 years. I've been one of the mentors. We went international. We made 3,000 millionaires. Okay? I had more financial freedom, more freedom of time. Pero, bakit ako nasa JC? Actually, bago lang po ako sa JC. I joined JC last August. I was so overwhelmed. Okay? Nag-level up lang po ako. Level up lang. Okay? Kaya isulat mo dyan, level up. Nag-level up lang ako. I have a choice. I wanted the best opportunity. I met the owners of the company. Grabe po, no? I'm so overwhelmed with Boss Joe. Iba ang puso niya sa tao. Ang pagmamahal, ang passion niya para tumulong sa tao. A very credible person, a business-minded person, established na. I joined, no, because of the leadership, because of Mr. Jonathan So. Number 2, I saw the products, quality products. The only company with buy one, take one, based on distributor's price. Grabe, ang galing. Ang raming product. May food cart pa. Grabe talaga. Number 3, the marketing plan. So generous po. Ang laki ng kitaan.
walang katulad kumpara sa mga ibang company na salihan ko. We have 5 ways to earn, okay, ang maraming income, pero ako nagsabi ko sa iyo, in my past company, we made 3,000 millionaires. In this company, we will make more millionaires. Trust me. When I joined JC, just on my 3rd month, ako po I've traveled 7 countries already. On my 4th month, I qualified in the Vietnam Travel Incentive. On my 5th month, nag-qualify po ako to my 4th Everest free car incentive. And we're making more money, we're helping people, we're enjoying the health goodness. Grabe po, hindi lang ako. Maraming kumita, ang lalaki ng kita. Meron po kami mga kasama, bago pa lang, 1 month pa lang, nagna 90,000 na, nag 120,000 na. Sabi nila, ang yumayaman yung nauna. Mas marami pong nahuli pa sa akin, pero mas malaki pa kita sa akin ngayon. Hindi issue rito kung una ka o hindi, pero lahat bago pa lang. Kaya yayaman ka, trust me. Yayaman ka, magkakalibreng kotse ka, magkakalibreng bahay ka, makaka-travel ka libre, marami kang lifestyle incentive. Yun po meron ng JC. Totoo po yun. And fourth, we have a wonderful support system. We have a JC University teaching us, will help us everything, how to learn and do the business. We are everything online. Online po tayo lahat, no? Tulad ngayon, naka-online training na rin po tayo, on online payments, online deliveries, online commissions. Grabe po, no? Sabi ko nga, what's new? Kahit nasa bahay tayo ngayon, tayo po madali, tuloy-tuloy, international. Grabe po ito. Okay, parang, alam mo yun, parang wala lang. Parang nasa labas ka rin. Ang maganda, komportable ka, nasa bahay ka, no? Less expense, less effort, pero humahataw ka, mas lumaki pa mundo natin kasi international tayo. And we are now so excited because we are here again, another opportunity po para sa mga bago, para matuto, para maging effective. Let me tell you guys, ang pagyaman po sa ganitong negosyo hindi naman biglaan. No, hindi pwedeng gusto mo magic, nandyan na. Maraming kumikita ng malaki, pero mas malaki pa ang kikitain mo pag tumatagal ka. In this kind of business, this is a career. This is not just a fad. Hindi pwedeng uso lang po ito. You need to learn before we earn. Now, I have wonderful topics to discuss to all of you. I want all of you to follow the slides. This is a wonderful training. I'll be talking about how to communicate effectively. But nevertheless, before we get into the topic of communicating effectively, okay, pag-usapan muna natin ano ba yung negosyo ng network marketing. Okay, ano ba yung negosyo ng network marketing para maintindihan po ng iba? Ang network marketing, mga kapatid, okay, yun po yung ating negosyo. Ang network marketing, okay, it's a business. Negosyo po ito. It's not just a fad. Hindi ito uso-uso lang na panandalian lang. An opportunity that can change your lives. Hindi lang part-time, hindi lang barya-barya, hindi lang yung para may kita ka, nakakapagpabago ng buhay, makukuha mo yung pangarap mo, yung bahay mo, yung kotse mo, lahat ng gusto mo. Yung mga hindi mo nakukuha sa ginagawa mo ngayon, makukuha mo dito sa network marketing. Network marketing is people franchising. Franchising din po ito, tao-tao lang. You need to follow the system and duplicate it by bringing in people and teaching them. We use the product and we share it. So, profitable consumerism. Para ngayon, bumili kami ng Calvitsi, gagamit ka lang, tapos pwede kang kumita, tapos isi-share mo lang sa iba. You call it profitable consumerism. Gumagamit ka ng product, tapos pwede kang kumita sa ginagamit mo. It is building organization through duplication. There is a system, gagayahin mo na lang, papakinggan mo na lang, iduduplicate mo na lang. I'd like to share for everybody, this is the most basic in network marketing. I call it the 1-year program. Para makita nyo ano ba ang mangyayari pag ginawa nyo ito. Ano ba ang potential income? Yayaman ba ako sa JC? Magiging milyonaryo ba ako sa JC? Una, magsasubscribe ka lang. Be a distributor. Huwag na kayong tumingin, huwag na kayong maghintay. Sumali ka na. Buy your package. Yung mga products mo, pwede mong gamitin. Kailangan mo yan. Kailangan mo maging healthy, kailangan mo magkape, kailangan mag-shampoo. Okay, gamitin mo yung product. Tapos, mag-build tayo. Okay, mag-build tayo through referring people and teaching them. What if, let me show you a conservative computation. First month, at the minimum, 2. Sabihin mo ng busy ka, first time ka, lockout ka, wala kang kakilala, konti lang may pera, okay, makadalawa ka na lang. Okay, at 1 buwan. Hindi ko po sinabing 1 linggo, hindi ko po sinabing 1 araw, 1 buwan. Okay? Sa araw-arawin mo, wag mong sabihin wala kang 2. Sa 2 mo, 1 match left, 1 match right, ang kita mo may 1.5 ka.
Ma-apply po pag marunong na, kami na nagpe-present, kami sasagot ng mga tanong, kami magtuturo ng sistema sa'yo. Hindi ka mag-isa, kahit hindi mo linya, matututunan mo. We are the bridge. Pag bago ka, syempre, bibili ka. Okay? Tapos, bibili ka ng product, bibili ka ng package, gagamit ka, mag-i-invite ka ng mga tao na pwede nating kwentuhan, sharean, at kailangan matutunan mo yung sistema. Aaralin mo rin ito. Okay? At ang clients po, ito yung mga first time na kailangan makinig sila, at pag nagustuhan nila, magdesisyon sila, hindi po kami namimilit kasi choice. Ako nga, sabi ko nga, payayamanin mo na, pipilitin pa ba? Hinahanap lang natin yung mga taong katulad natin na may pangarap, willing magtrabaho, gustong kumita at madaling turuan. Tapos po, susundan lang ang sistema. We are a team. Network business is a business for yourself but not by yourself. Hindi ka mag-isa. Meron kang team. Magtutulungan tayo. Kaya madaling gawin ang negosyo kasi sama-sama tayo. Now, paano magsimula? Lalo na sa first-timers kasi we wanted to go basic no? Basic po ito. Number 1, syempre, bumili ka na ng package mo, wag mo nang patagalin. Mabilis bumili ng package, mabilis kumita. Matagal bumili, matagal kumita. Okay, ganon din yun. Kung masasaktan ka, masaktan ka na. Hindi po ito gastos. Okay? Investment po ito sa sarili mo, investment ito para sa pangarap mo. Kung mangungutang ka rin ng panggastos mo, ganon din yun kung mangungutang ka ng pang-business mo. Okay? Kaya, gawa mo na ng paraan. Huwag mong hintayin pera lumapit sa'yo. Pag iipunan mo, ang tagal mo nang nabuhay, wala kang ipon. Kung wala kang pera ngayon, after 5 years, wala ka pa rin pera. Kaya nga natin ginagawa kasi wala kang ang pera. Kaya nga natin dapat gawin para magkapera ka na. Pero mamumuhunan ka muna. Buy your package. Number 2, it's very simple. Follow the road to millions. Tuturuan ka namin maging milyonaryo. May sistema. Tuturuan mo, makikinig ka na lang. Araw-araw, meron po tayo sa JC University. Makikinig ka, pre-recorded. Meron pong live. Nagtuturo rin ako nito. The right move. Ano ang gagawin mo pagkatapos mong sumali? Step-by-step system. Number 2, NDO. Sa mga bagong distributor, tamang mindset. How to overcome fear. How to overcome your doubts. Achieving your dreams. Ito po yung mga bagay na kailangan mong matutunan pagbago. Number 3, ABC rule. Paano ka makipagtulungan sa iyong upline, sa iyong mga downline, sa mga grupo mo. Okay, tuturuan po namin kayo. Number 4, okay, prospecting, inviting, and sponsoring skills. These are mga skills, mga kakayanan, mga kailangan mong matutunan para mas maging effective ka, para mas makapagpasali ka, para mas mapresentan mo sila. Okay? At tapos po, normally we have mga workshops tulad ng Level Up for Beginners that when after the lockdown, we will be conducting team building para mas maging magaling ka, para mas matapang ka, para mas maging aggressive ka. We travel to places, Luzon, Visayas, Mindanao, and even international. Pupunta po kami dyan, magkakanda kami ng mga team building. No, Killer Closer Workshop. Ito po, mga Killer Closer. Tinuturuan namin maging bihasa, makipag-usap ng tao, makapagpa-pay ng marami, lahat po yan, tinuturo, lahat yan na pag-aaralan. Step 3, magbi-build na po tayo. Tapos, yung mga binibuild mo, yung mga pinasali mo, ititrain din natin sila. Number 4, then we duplicate the program. We just duplicate the program. It's a very simple system. Parang eskwelahan, may module. Grade 1, grade 2, grade 3. Ganito rin po rito. Pero ang mga tinuturo namin, mga bagay na hindi tinuturo sa school. Kasi sa school nag-aral para maging empleyado, dito nag-aral para maging milyonaryo. Ayan. Now, pag mali ang ginagawa, mali ang resulta. Pag tama ang ginagawa, tama ang resulta. Maraming tao hindi alam, maraming tao mali ang ginagawa. Kaya dapat itatama lang. No? Tinuturo po natin ito because this is basic network marketing. Most people think pag nag-recruit, yun na, ang goal mo lang mapasali. Pag sumali na siya, tapos na. Mali, no? Pwede naman, kaya lang tapos na. Okay, hindi na nagtutuloy. But in building organization, we have to sponsor people. Ibig sabihin, aalagaan mo siya. Ang focus natin, equip natin siya. Anong kailangan niya, pagalingin natin, turuan natin. Pag sumali na yung tao, dun ka palang magsisimula. Which is opposite on recruiting. Sa recruiting, pag sumali ka, tapos na. Dito, pag sumali ka, simula pa lang. Recruiting is one time, no? Isang beses lang. Sponsoring is a long-term process. It will take time.
no? At least 1 year. You will have relationship with your sponsors, with your uplines. Magiging masaya kayo, magkasama kayo. You will develop relationship. Okay, magiging magkamukha kayo. Kaya swerte ka pag cute yung nag-invite sa'yo. Bakit? Kasi maduduplicate mo siya. Magiging cute ka rin. Kasi nga, copy business. No? Recruiting is focused on selling products. Sponsoring is focused on, okay, teaching the system. Basa, explain, basa, explain. It's very simple. Recruiting is having followers, may tagasunod. Sponsoring is developing leader. Na yung ginagawa mo, ginagawa na rin ng mga tao mo. Kahit wala ka, kaya na niya. Recruiting is adding. It's 1 plus 1. Bakit? Kasi ikaw lang nagtatrabaho. But sponsoring is multiplying people into your organization. This is network marketing. Kaya po ito, slow is fast. Okay? This is not a get rich quick, but a get rich sure program. Pwede kang kumita agad, pero iba yung kumita, iba yung yumayaman at nakukuha mo yung pangarap mo. Mas matagal sa negosyo, mas yayaman ka rito. Okay? Kaya ang labanan, matira mayaman. Okay? That's the gist of the network marketing industry. Now, what we will be discussing for now, no, to help you be more effective and build organization and achieve your dreams is more of communication, no? Paano maging effective communicator, no? Kailangan ma-enhance ang communication. Wait, ano ba yung communication, no? Ano ba yung communication? Pag-aralan po natin. It refers to a two-way process of conveying information. Dalawang grupo o dalawang tao nagpapasa ng information, mga idea, feelings, no, pakiramdam or opinion between two or more persons, either verbal, no, by words, or non-verbal, no, by actions using a certain medium, no, or a means of communication. Now, communication, good communication involves understanding. Kailangan may kasunduan. Okay? It's more of talking about the request o kung anong kailangan, asking questions and relaying key information. Pagbibigay ng mga tamang kaalaman o mga tamang impormasyon para maging effective, para for a purpose of achieving certain goals. Now, okay? I remember one author says, no, I always value his words, no. Nagbasa ako ng libro niya and has been very effective for me as well. Sabi ni John K. Lynch, people cannot acquire what they do not understand. Tagalogin natin, ang isang bagay pag hindi mo naiintindihan, hindi mo makukuha. Okay? Ngayon, pag naintindihan mo, makukuha mo kaya? Oo. So, how do you make people understand? It's not just selling, it's not just, alam mo yun, it's not just relaying, it's making people understand. And making people understand requires effective communication. Kailangan maging effective sa pagko-communicate. Now, bakit ba kailangan mag-communicate tayo? No? Ano bang importansya ng communication? Number 1, it brings people together for a common goal. Nagsasama-sama po tayo. Tulad ngayon, bakit kailangan ba akong manood dito? Bakit kailangan ba akong umattend ng training? Bakit kailangan naka-online ako, naka-register ako sa JC University? Kasi nga, pinagsasama-sama tayo para magkausap, para magkaintindihan, para magkaisa. Okay, so we need to communicate. Number 2, it is an important management function to convey information, knowledge, and instructions. So, tayo po ay may organisasyon. Para po tayo ay pamunuan o pangalagaan, kailangan tayo ay mag-communicate para parehong impormasyon ang ating natututunan. No? Mga impormasyon na kailangan para maging effective, para maging magaling. Mga kaalaman, bakit? Knowledge breeds confidence. Kaya lumalakas ang loob kasi marami kang natututunan. Kaya lumalakas ka kasi nako-confirm mo, na-validate mo eh. Kaya tumatapang ka, nagkakaroon ka ng confidence at nagkakaroon tayo ng mga instructions. Ano ang dapat gawin, ano ang hindi dapat gawin, ano ang tamang gawin, kaya nagiging effective, kaya nagkakaroon ng resulta. Number 3, it promotes the organization's goals, objectives, aims and activities as well to increase profit. Okay? Yung target ng kumpanya, okay, to sell the products, to promote health, to make income, to build organization, yung mga objective po natin, kahit despite meron pong lockdown, kahit magkakalayo, kahit malayo, kahit maraming problema, nahihit pa rin natin, no, na-overcome natin, kasi nga, nag-uusap-usap tayo, no, meron tayong mga target, meron tayong mga activities, no, syempre, all of this for a profit, kailangan natin kumita. Trabaho rin po ito, na imbis na nasa labas tayo, nandito ngayon tayo, mas maganda pa nga, mas madali, kasi
kasi naka-online. Nasa bahay, hindi ka gumagastos, lumalaki ang market. So, habang nandito sa pagkakataon na to, dapat nagko-communicate po tayo. Number 4, it bridges the gap between individuals and group. Anong ibig sabihin? Yung mga kakulangan, yung mga pagkakaiba, yung mga bagay na hindi magkaintindihan, nafi-fill up po niya, nagkakadugtong-dugtong, nagkakaisa. Kasi nga nagko-communicate. So, lahat po yun, na-unify natin. Okay? Nabibridge yung mga gap because we are communicating. Na pag-uusapan. Number 5, it solves problems. Yung mga problema, no, na susolusyonan. Kasi nga, nagko-communicate. Lalo na po ngayon, I'm telling you, no, mas lalong malaking problema pag hindi ka nagko-communicate, no, namumblema ka na, naka-lockdown ka, wala ka nang makain, hindi ka healthy, wala kang magamit na products, lalo na hindi ka kumikita, lalo na extended yung lockdown pa, parang panic ka na. What's next? But because we are communicating, okay, we are now solving problems. We are now turning obstacles into opportunity, nagiging breakthrough. Kaya habang yung iba nalulungkot, tayo, mga bravest dreamers, na-excite, na-challenge. Alam mo yun, pare, iba pakiramdam ko ngayon. Alam mo yun, kasi wala problema eh. May solusyon eh. Okay? Now, number 6, it develops relationship. Buhay pa rin ang relationship. We get together, we care for each other, we love each other, despite the distance, despite the lockdown, masaya po tayo, although nami-miss natin ang bawat isa, kasi hindi tayo nagkakasama-sama, pero kahit naka-lockdown, may relationship, nagtutulungan, nagsasamahan, nagbibiruan, naglalaro, no, nag-iiyakan, we still have relationships, kahit naka-lockdown. No? Bakit? Kasi we are communicating. Number 7, it clears out doubts and uncertainties. Yung mga pagdududa, yung mga limitasyon, yung mga hindi kasigurado. Paano pag wala ng produkto? Paano pag wala ng sumali? Nalilinawan po lahat, nagagawa ng paraan, nagiging confident, lumalakas ang loob. Kaya napakaganda na nag-uusap ka. Bakit? Pwede pala, okay pala, parang wala namang nagbago, parang nasa labas ka rin, parang wala namang lockdown, parang wala namang gutom, na hindi mo na nga kailangan ng relief goods eh. No, mga JC, tayo namimigay sa tao. Bakit? Kasi nag-uusap-usap tayo eh. Alam mo yun, confident tayo, okay tayo. It builds up trust and confidence. Nagtitiwala po tayo sa isa't isa. Lumalakas ang ating loob. Kasi nag-uusap tayo lagi, nagko-communicate tayo, tumitibay tayo, hindi tayo natatakot, hindi tayo nasisiraan ng loob. No? We start trusting and being confident to each other. And number 9, it builds up your personality. Pag nag-uusap tayo, alam mo yun, ikaw pa rin nagiging the best ka. Tumatapang ka, gumagaling ka, nagiging healthy ka. Healthy ang utak mo, healthy ang puso mo, healthy ang katawan mo. Grabe talaga, no? Yung personality mo, nagiging the best ka. Grabe ka. Kaya kailangan mag-communicate ka. Hindi pwedeng nagsisid, hindi pwedeng naka-offline, hindi pwedeng tulog, hindi pwedeng hindi nagre-reply, hindi pwedeng hindi ka umattend ng training ko at training lang lahat ng mga trainers at speakers sa JC. No? Hindi pwedeng hindi nakikipag-communicate sa upline. Importante ang communication. Kasi nagdudugtong-dugtong tayo dahil nagkikipag-communicate ka. Ayan, I hope everybody's learning. Now, there are 4 main types of communication. No? Mga 4 po na iba-ibang pamamaraan ng pag-communicate. Number 1 is the verbal communication. Yan po yung pagsalita. Done through speaking and sign language. No? Siyempre, meron mga PP, nagsisenya sila. No? Ito pong verbal is communicating sa pagsasalita, increase ng tono, pagsasalita ng tamang salita, mga pagbibigay ng mga instructions, kaalaman, doing it verbally na naririnig ng tao. Okay? Number 2, non-verbal communication. No? Ito pong non-verbal, mga done through gestures, mga galaw ng katawan. Postures mo, no? Kasi sa tindig mo pa lang, confident ka. Sa tindig mo pa lang, nakikita na kung healthy ka, gutom ka, o ano ka, confident ka. Facial expressions, pagiging masaya, pagiging positive. These are non-verbal gestures or non-verbal way of communicating na binabasa ka o binabasa mo yung tao na hindi na kailangan magsalita, nakikita na siya. Number 3 is the written communication. Ito po yung the act of writing. No? Pagta-type or printing or of symbols like letters or numbers,
Ito po yung pagre-reply sa mga group chats, sa mga Facebook, sa mga yung written, email o pagsusulat, no? Kaya dito po, kailangan inaaral mo rin. Huwag kang tamad, aralin mo, magtiyaga ka, study communication, okay? Aralin mo yan kasi it's one way of communicating. You can express yourself, you can communicate to people through written communication. Number 4 are the visuals, no? Ito pong visuals is the act of using pictures. You know, mga pictures, art, drawing, charts, and graphs. So, through the visuals, nagko-communicate ka, may mga bago nga ngayon na kumita ng mas malaki. What is the point? You start judging, pinapangunahan mo, kaya hindi na naiko-communicate yung tama. You start to become negative at it. So don't judge the person. Do not judge the situation. Huwag mong pangungunahan. Do not be negative. Okay? So, kailangan, positive ka lagi. Kailangan gawin mo lang. Kailangan tuloy mo lang. Kailangan, ikaw yung nagpo-push ikaw yung game changer. Ikaw yung nagpapabago. Hindi yung ikaw mismo ang pumipigil na negative ka. Huwag mong i-judge. Number 2, not paying attention to the person you are talking. Hindi ka kasi nakikinig. Hindi mo pinapakinggan. Mukha ka lang nakikinig pero hindi ka talaga nakikinig. Hindi ka nakikinig sa may-ari ng ating kumpanya na sabi niya tuloy mo lang, maging positive ka lang, maniwala ka lang. Hindi ka nakikinig sa mga trainer na sabi nila positivity, be excited, i-push mo lang, humato ka lang. Hindi ka nakikinig sa mga upline mo. Nakikinig ka sa negative sa labas. Nakikinig ka sa mga chismis. Nakikinig ka sa mga bad, alam mo yun, sa mga bad vibes or bad issues. So, you're not paying attention to the right information. At pati yung tao, hindi ka nakikinig sa tamang tao. Kaya hindi ka natututo, kaya mali yung nako-communicate mo. Kasi hindi ka nakikinig. Number 3, using technical language. Ano pong ibig sabihin? Gumagamit ka ng mga salita na hindi naiintindihan ng iba. Tulad niyan, no? Alam nyo na that people think network marketing as bad. Networking, bad yan. Pero lagi mong sinasabi, networking ito. There is a better term to use. May tamang salita. Sabihin mo, business ito. Sabihin mo, health and wellness business ito. Yung mga PV, yung mga pairing, point value, yung mga upline, downline, yung mga, alam mo yun, mga salitang hindi nila maintindihan, no? Pati yung salitang power that some people think negative agad, pero sa'yo, okay ka lang eh. So, anong point ko? Nagiging alien sa kanila o nagiging negative sa kanila kasi you are using technical language o mga salita na hindi acceptable sa kanila. Kaya iba ang iniisip nila. Hindi na sila nakikinig o pangit na ang impression nila. Number 4, giving solutions or unwanted advice.
na nagbibigay ka ng mga bagay na hindi nila gusto o hindi nila kailangan. Ibig sabihin, hindi ka nakatono, wala ka sa channel. Ibig sabihin, alam mo yun, nagugutom sila, binibigyan mo ng tubig, nauuhaw sila, binibigyan mo ng pagkain. So anong point ko? You do not give the right solution to the right problem. You are giving mga wrong solutions. Eto pa, or some people do not want advice. Acne, ayaw makinig. Feeling nila, alam na nila lahat. Feeling nila, magaling na sila. Feeling na nila, mas professional sila. So, hindi mag-meet yung talker sa receiver. Okay? Kaya hindi ngayon nagkakaroon ng effective communication. Okay? Number 5, you are avoiding the concerns of others. Okay? Hindi mo siya pinapakinggan. Hindi mo siya iniintindi. Iniiwasan mo siya. You do not become a solution to the problem. Alam mo yon, wala akong makuha ng supply eh. Iniiwasan mo lang. Wala kasi akong pera eh. Hindi mo binibigyan ng suggestion. Gumawa ka ng paraan. Kaya ka nga applying para magbigay ng advice, para magbigay ng instruction. You don't expect that these people naturally or can skillfully find solution. Kaya meron mga applying, ikaw ang magbibigay ng advice. Huwag mong iiwasan, no? Bigyan mo ng solusyon. Okay? Turuan mo, huwag mong iiwasan yung mga pangangailangan o yung mga concerns ng iba. Okay? Kailangan mag-effectively communicate ka. Okay? Now, there are basic skills, no, in communication. Mga bagay na kailangan nating malaman, maaral, matutunan. Ano po yung mga yan? Hindi pwedeng thumbs up lang. Kailangan sasagot ka ng tama, kailangan mag-i-encourage ka, kailangan, alam mo yung magmo-motivate ka, kailangan mga tinuturo mo, mga kailangan nila, kailangan magbibigay ka ng instructions, yung natutunan mo, isusulat mo, magtuturo ka, isi-share mo, i-express mo, isusulat mo. Number 3, kailangan matutunan mo yung skills of pagsasalita. Okay? Mga kapatid, it's a natural gift of every Filipino, no? Magaling magsalita. No, marami yan, puro salita na lang. Kaya lang, siyempre, kailangan magsasalita ka, yung, ano mo yun, yung may kabuluhan. Hindi pwedeng chika-chika lang. Kailangan chika-chika, cheke-cheke. Okay? Kailangan may result. Kailangan, no, you have to learn to speak effectively. Magsasalita ka ng mga bagay na kailangan nila. You have to speak words of encouragement, mga ideas, mga instructions, mga motivations, something that will build people up, something that will bring the best out in people. You have to learn the act of speaking. Hindi po ako ganito dati. Bakit? Because of this number 4 skill, the skill of listening. Alam nyo, importante po ito. Actually, most of this thing I learned because I started to listen. Okay, kaya po tayo binigyan ng Panginoon 2 tenga, 1 bibig, so we have to listen before we speak. There's wisdom in listening. And wisdom comes when you listen. Kaya po ang mga binibless yung mga nakikinig. Tulad ngayon, no? Habang nagtuturo po tayo ng kaalaman, ang binibless ikaw
Bakit? Kasi nakikinig ka. Kasi humble ka. Kasi alam mo yon, kahit anong estado mo, kahit mas may edad ka, kahit mas mayaman ka, kahit mas professional ka, kahit mas matagal ka na, kahit mas malaki ang kita, pag nakikinig ka, God will give you more because you are open-minded, you are listening. Okay? Grabe po ito. So this is very important. You have to learn the art of listening. Okay? Now, there are different means of communication. Mga iba-ibang mga iba-ibang komunikasyon. Okay, mga tools na ginagamit natin for communication. Paano ba tayo makipag-communicate? Number one is the basic direct personal conversation. Yung people to people, no? Yan yung basic. Yan po pamamaraan, no? But that of course is the conventional. The natural way of talking to people. Talking, listening. Number two is the social media. Kaya ko po nilagay ito because this is the most important and most frequently used po ngayon. Lalo na ngayon, tayo po naka-lockdown. Lahat po tayo nasa bahay. Lahat po tayo naka-online lang. Pero the weakness becomes a strength. The obstacle becomes the opportunity. Bakit? No? Halos lahat po ngayon turns into social media. We all now go into social networking. Ano po 'yon? Yung paggagamit ng Facebook. No? Sabi ni Bill Gates, if your business is not in the net, you're not doing any business. Ang rami o probably lahat ng tao, yun na yung trend. Nagfe-Facebook na po sila. Okay? Kaya, sana mas marami. Sana marami ka pa rin napapapain at natuturuan natin ang tao na maging negosyante na kahit sabihin nila na walang pera kapos, tuturuan pa rin natin silang mag-business, bumili ng package, sumali, no? Alam nyo po, it's just a matter of mindset. Bakit mas mayaman ang Chinese sa Filipino? Kasi ang Pilipino ang tinuturo, no, magtrabaho, no, mag-aral para magtrabaho. Ang Chinese mag-aral para magnegosyo. Ang Pilipino pag may pera, anong bibilhin ko, anong gagastusin ko. Ang Chinese pag may pera, anong ninegosyohin ko. So hindi issue yung walang pera. Ang issue yung kaalaman, okay? O the culture or the knowledge or the mindset of how you use your money. What is the point? No? You can teach people kasi mahirap silang turuang, alam mo yun, mahirap silang pag-drive ng kotse kung hindi marunong mag-drive. Kaya nga po, this is 80% teaching people, educating people, influencing people. And with the help of the social media, you have to influence people. You have to teach people. Hindi lang ini-educate, hindi lang ini-entertain, hindi lang pinapasaya. Dapat there should be a direct or indirect influence na ituro sa tao, i-communicate mo, nag-JC ako, gumagamit ako ng produkto, healthy ako, kumikita ako, yayaman ako, kahit nasa bahay tayo. No? Use the social media. Use it for you, not against you. Okay, na habang yung iba nakatulala, habang yung iba nakikinig ng bad news, ikaw, you are an ambassador of good news. You are sharing opportunities. You are sharing exciting news. Okay? Number 3, the Taray Media. That's another means of communication. Yung Taray Media. Ano ho yung Taray Media? No? Yan po yung yun yung one is the print ads, no? May mga posters, no? Kaya in every airport po, meron ho tayong mga ano yun? Ano po yun? Mga TV ads po yun, no? Yung mga yung mga TV, meron din po tayo print ads, radio ads, no? These are the Taray Media in marketing. Ako po, kahit nandito, I am still doing a weekly radio guesting. Ako po ay nag-guest sa radyo DWIZ. I promote be the best, okay, mindset. Every Thursday, I inspire people, I teach people. Kahit radyo, you know, meron pa rin pong live streaming, uso na rin ngayon. May nakikinig, may mga respondent, meron po akong mga potential prospects, buyers, interesado. So, all of this media, okay, all of these means are ways of communicating, meeting people, talking to people, advertising to people, no? Ito yung pagkakataon para makapag-meet at makapag-communicate ka sa mga tao. Number 4, mobile phone. Ang cellphone po natin yan. Okay, halos lahat may cellphone, no? Talagang yun na po yun eh. So, what do you do with your cellphone? Do you use it to communicate? Marami ka bang tinitext? Naka-only text ka. Huwag kang magtitipid. Huwag mo lang i-text. Tawagan mo. Mag-globe ka, mag-smart ka, mag-sun ka, no? Use your phone. These are tools to reach to more people. Ang raming taong kakausapin, tawagan mo lang.
i-text mo lang, okay? I-chat mo lang, no? Telephone, no? Although ngayon po yung mga bahay, merong mga phone, mga offices, mga ano po 'yan, mga land-based phone, no? Kaya lang ginagamit pa rin 'yan. Although madalang na lang. Number 6 are email, no? Sa US po uso pa po yung mga email marketing. Nagsisend ka ng mga correspondence, no? Pero what am I saying? Ang raming pamamaraan para makipag-usap sa tao. Gamitin mo lang. I remember, by the way, no, talking about social media, no, sabi nung iba, wala akong ma-invite, sabi akong wala akong makausap, you know, Philippine population, we have 104 million population. You know, ako, for your information, ako currently, I have 2 Facebooks. I have 2 Messenger. Buti na lang, my cellphone is capable of having twin application. Ibig sabihin, ang friend ko po sa isang Facebook, 5,000. Ang friend ko sa kabilang Facebook, 5,000. So all in all, I have 10,000. Kulang pa. Kaya wag mo sabing hindi wala kang ma-invite. Wag mo sabing walang bibili. 10,000 contact mo. Napakarami pa. Ang rami pang pwedeng i-add. Ang rami pang gusto. Ang rami pang hindi alam. Meron akong kaibigan. Grabe. Halimaw magtrabaho. 8 ang Facebook niya. Kaya hindi nauubusan ng prospect. Kaya ang raming benta. Kaya ang laki kumita. Kumikita hindi bumababa sa 200,000 a month. Bakit? Ang raming kinakausap. Ang raming account. Grabe talaga. Kaya nga sabi ko, grabe talaga. The harvests are plenty but the workers are few. Ang raming pwedeng gawin. Hindi pwedeng nakahiga ka lang, tutulog-tulog ka, trabaho tayo. Kahit nasa bahay ka, mas masarap tumabaho kasi komportable ka, hindi ka gumagastos, alam mo yun, pero paghirapan mo pa rin. Kailangan hinihingal ka, kailangan napapagod ka, kailangan napupuyat ka, kailangan kumita ka. Ha? Kaya nahihingal na po ako. Okay? Yan. I hope people are learning. Okay? You have to use all of these things. Kaya nga mga kapatid, wala ho tayong karapatan para magmaktol, magmokmok, malungkot, manegative, magutom. Hindi. I am so excited because we have an opportunity in front of us. Depende na lang sa iyo kung paano mo gamitin yung mga opportunity na yon, converting it into, you know, making money, making opportunities and still achieving your dreams. Okay? Now, let me move on. Ito po, napakaganda. Now, how do I make an effective communication? How do I connect to people? No? What are the first steps towards an effective communication? This is very important. This is basic marketing. Okay? Number 1, get attention. Una, ikaw ang bida, magpapapansin ka. You have to get the attention of people. Paano? Make a first impression. Okay? Make a first impression. Sabihin natin naka-online ka na. How? To your Facebook. Ano ba yung itsura ng profile mo? Ano bang itsura mo? Paano ka ba bumabati sa tao? Make a good first impression. Kailangan positive. Okay? Pag binasa nila yung picture mo, yung timeline mo, kailangan positive. Hindi ka nagmumura, hindi negative, walang bad news, ang pogi mo. Kailangan first impression nila, malakas ang dating mo, professional ka. Pag binasa nila, excited sila, tumataas yung moral nila. Hindi yung parang alam mo yun, parang ang bigat mo dalhin. Kailangan positive ang first impression sa iyo. Kailangan may impact ka. Kailangan may dating ka sa kanila. Kailangan you become a sunshine to them. You have to create an impact to people. Kailangan masarap kang kausap. Kailangan malakas ang dating mo. Kailangan nakaka-inspire. Kailangan pag nag-uusap kayo, malakas ang boses. Hindi pwedeng monotonous. Hindi pwedeng mahina. Hindi pwedeng mukhang may sakit. Hindi pwedeng parang pabulong. Kailangan payaman, gigil, aggressive. Kailangan po yung gestures mo. Okay? Yung kilos mo, yung tindig mo, yung galaw mo, yung alam mo yon, yung mga galawan mo, kailangan payaman, kailangan positive, hindi pwedeng defensive, kailangan offensive, kailangan gigil, kailangan yung personal appearance mo, masarap ka bang tingnan, pogi ka ba, maganda ka ba, hindi porke naka-lockdown ka na, alam mo yon, mukha ka ng husband, or mukha ka ng, alam mo yon, yung parang tambay ka na lang sa bahay, no? Kapatid, kahit kami nasa bahay, alam mo yun, nagpabango pa po ako. Okay, kahit nasa bahay ako at hindi nyo ako naaamoy, mabango po ako kasi I want to be confident to myself. It's part of my personality. Kailangan nakaayos ang buhok, kailangan maayos kang manamit, kahit nasa bahay po ako, naka-Amerikana po ako, hindi naka-brief lang, no? Guys, you have to have a good personal appearance.
Kailangan ikaw mismo, pag tinignan mo yung sarili mo sa salamin mo, sasabihin mo, grabe, ang pogi ko, ang galing-galing ko, nai-inspire ka sa sarili mo. Ikaw yan. You have to learn to sell yourself. Kasi ang unang binibili ng tao, ikaw. Kailangan, pag nagpapapansin ka, mapapansin ka. Okay? Now, number 2. Okay? Discover their interest. Okay? Ito ang bida sila. This is where you start finding people. This is where you start prospecting. This is where you start interacting. This is when you start to say hi to your friends. This is where you promote your product. This is where you invite other people to create income. Hanapin mo yung touch button, yung hot button nila. Ano bang gusto nila? Kaibigan? Gusto ba nila inspiration? Gusto ba nila pangkalusugan? Gusto ba nilang kumita? Gusto ba nilang yumaman? So, hanapin mo yung weak point nila. Hanapin mo yung pangangailangan nila. At pag gusto nila, para kang nangingisda, ano yung pang-bait mo sa kanila? What's in it for them? Why would they come to you? Why would they like you? Why would they buy your product? Why would they want to invest? No? Hanapin mo sila. So ikaw bida dito, sila naman ang bida. Number 3, start creating desires. No? You have to create desires. Hindi pwedeng gusto lang. Kailangan gustong-gusto. Kailangan yung talagang, alam mo yun, passionate. Parang, alam mo yun, yung in Tagalog, pagnanasa. Yung talagang gigil ka, hindi ka makatulog, kailangan. Mga kapatid, there's a strong desire for people to be healthy. Takot ang taong magkasakit. Takot ang tao sa COVID. Takot ang tao sa virus. Takot ang tao maging mahina. Kaya kailangan ng vitamin C. Nag-post po ako ang raming inquiry, ang raming demand. No? Kailangan ng taong kumita. Hindi ka pwedeng umasa. Hindi pwedeng nasa bahay ka lang. Hindi pwedeng lockdown ka. Kaya magtatanong na yan, paano ba kumita kahit nasa bahay? Find their desires. No? Kailangan gigilin mo. Kailangan i-present mo. Kailangan patinin mo sa training ko. Kailangan makinig sila sa Millionaires Presentation. Kailangan i-excite mo sila. Create desires for them. Okay? Now, hanap ka ng pangangailangan. I-challenge mo sila. Kausapin mo sila. Kung kaya mo, kaya ko rin. Kaya mo yan. Magaling ka. Hahaba ang buhay mo. May pangarap ka. May anak ka. Kailangan encourage mo sila. You have to do some motivations. Do not let it come naturally. Do it skillfully. Galingan mo. Okay? Number 4. Most important. Importante po ito. Put it into action. Kailangan may call to action. After i-present ng gigil na gustuhan, kailangan kausapin mo sila. Kailangan may gawin. Kailangan magdesisyon. Kailangan sumali ka na. Kailangan bumili ka ng product kasi faith without action is dead. Kailangan merong gagawin. Kailangan kikilos. Kailangan sumali. Kailangan umattend ng training. Kailangan makinig. Kailangan makipagsamahan tayo araw-araw. Kami po, may ginagawa kami, nag-uusap kami, nagtatrabaho kami, nagtuturuan po kami, nagte-training po kami. Sinasabihan ko, kapatid, you have to have activities to keep your organization, to build them. Ako po, I do a Zoom training with my organization. Every day, I do a 10 a.m. Zoom training. I do a 7 p.m. Zoom training. Nakikipag-usap ako para ka rin nasa labas. Pero nasa loob lang. Grabe po ito. Okay? You have to call into action. Trabaho po ito. God will bless the work of your hands. You have to work. Trabaho rin ito. Pero nasa loob lang. Okay? These are the 4 steps to effective communication. Now, ito po importante. If you want to become more effective in communicating, there are 3 important ingredients in communication. No, another learning po ito. Mga bagay na kailangan mo improve, i-develop para mas maging effective ka sa pagko-communicate. Number 1, gamit ng tamang salita. Did you know that in communication, the use of the words is 7%, no, rate of effectivity. Ibig ko sabihin, no, sa pagbibitaw ng tamang salita, mas magiging effective ka. Okay? Huwag kang magbibigay ng mga salita na magbibigay ng negative na dating sa kanya. Ayaw niya ng isip na gastos. Ang isipin mo, kikita ka. Ayaw niyang isipin na networking. Sabihin mo, business ito. Ayaw niya ng nire-recruit. Sabihin mo, invite kita. Ayaw niya ng mga pangit na salita na imbis na sabihin mong pangit, sabihin mo, hindi maganda. Ayaw niya ng mga salita na nagiging negative para sa kanya. Mali ka. No? Pwede mo namang sabihin, hindi tama. So, when you speak words, you have to speak words which are encouraging to people. Something that will bring people come to you. Mai-inspire siya sa'yo na lagi mong sasabihin, kaya mo yan, magaling ka, yayaman ka sa JC,
no, kung kaya nila, kaya mo rin, speak words of encouragement. And it will make you more effective. It will make people come to you. You will become more effective in communication if you use the right words. Gamit ka ng tamang salita. Pangalawa, tamang tono ng pananalita. Well, of course, I am talking on the personal level na pag nagsasalita ka, hindi pwedeng normal lang. Kailangan mas malakas, may gigil, kailangan mas madiin, may tono, because the tone of voice comprise 38%. Okay? Pag mas mataas ang tono mo, mas gigil ka, mas passionate ka, mas mararamdaman ng tao, mas may impact yan. Kaya kailangan express mo. Kaya pag ang mga magulang mo, pag nagagalit na sa'yo, tumataas na yung boses nila kasi dinidiin na nila para sundin mo sila, para gawin mo yung tama. Ganun sa negosyo rin. Para mas maramdaman niya, para mas effective ka, kailangan tataasan mo yung tono mo. Hindi naman galit. Nagpapaliwanag lang. Okay? Now, number 3, body language. These are actions, no? Body language comprises 55% of effective communication. Iba yung salita, iba yung tono, iba yung galaw. No? These are gestures. Okay? Kasi people do not only read you of what you say, but also of what you do and how you act on it. No? Paano ka tumingin? Kailangan ang mata parang agila, diretso, bawal nakatungo. Kailangan positivity, laging nakatingala, positive, confident. Kailangan diretso yan, sharp eyes. Kailangan with eyes of confidence. Ang tindigan, kailangan payaman. Kailangan, no, ang stomach in, chest out. No? Sa mga babae, kailangan nakalabas ang puwet. Kailangan may puwet. Ang tawag dyan, confident. Ha? Kailangan mataas ang balikat kasi balikat pa lang malaramdaman mo kung winner o loser na, iba ang tindig. Ha? Ang mga pag-shake hands natin, kailangan positive. Ang paggalaw natin, ang pagtaas ng kamay, ito yung mga galawan, nagigil ka, may gestures ka, which will make you more effective. Na pinaparamdam mo sa tao na seryoso ka, tama ka, effective ka, you have to come up with good body language. Okay? Ito po ay mga ingredients na makakatulong sa iyo sa pag-express, sa pagiging magaling para mas maramdaman ka at mas ma-communicate mo sa kanila na seryoso ka at gigil ka. Okay? Let me move on. Now, in terms of communication, in terms of the words, no, I want to teach you 3 most powerful words in communication. Mga 3 magagandang salita na kailangan mong laging banggitin. Secret po ito, mga kapatid. Sabi ko sa inyo tuturuan ko kayo ng mga bagay na hindi mo pa naririnig, na magiging mas magaling ka, na magiging mas effective ka, na magiging mas masarap ka kausap. Okay? Paano? Ano? Okay? Number 1, yung salitang imagine. I want you to type there, imagine. Okay? I-type mo dyan, imagine. Kung nakikinig ka, sulat mo dyan, imagine. Ano yung salitang imagine? No? Sa salita pa lang, pinapag-isip mo siya, pinapa-visualize mo siya. Okay? Sasabihin mo sa kanya, imaginein mo kumikita ka. Imaginein mo healthy ka. Imaginein mo hindi ka magkakasakit. Imaginein mo pag may sakit ka, mahina katawan mo, mas mahirap na o ospital. Kawawa ka pag nagkasakit ka. Walang mag-aalaga sa'yo. Ang mahal ng gastos mo. Ikaw lang mag-isa. Pag may nangyari sa'yo ron, alam mo yon, susunugin ka na lang kasi walang dadalaw sa'yo. So, natatakot na siya kasi ini-imagine niya. Imaginein mo pag nagka-calvitie ka, pag gumagamit ka ng JC products, magiging healthy ka. Hindi ka magkakasakit. Hahaba ang buhay mo. Babata ka, popogi ka. Imaginein mo pag kumikita ka. Imaginein mo pag may bago kang kotse, nagda-drive ka ng Mustang mo. Imaginein mo nagta-travel ka sa ibang bansa. Imaginein mo this year yayaman ka. When you start using the word imagine, it becomes powerful to them. They focus on the end result rather than the fear na ang mahal, ang hirap, wala akong pera. Ipakita mo sa kanila yung sarap. Ipakita mo sa kanila yung goal. Ipakita mo sa kanila yung pangarap, yung direksyon kung saan ka patutungo. Imagine is the most powerful word that you can use sa pagpipresent. Imaginein mo. Because the mind is so powerful.
Okay? Pinapaandar mo yung utak niya para maging magaling. Kaya imaginein mo, yayaman ka. Okay? Imaginein mo, lahat sila takot na takot, ikaw masaya ka, excited ka, healthy ka, kumikita ka kahit nasa bahay ka, kaya mag-JC ka na. Okay? Mag-JC ka, yayaman ka. Number 2 word is salitang you. Okay? Sulat mo dyan, you. You. Hindi me, ha? You. Okay? Ikaw. I am not talking for you. I am talking for you. Talking to other people. Na pag nakikipag-communicate ka, hindi pwedeng ikaw ang bida. Kailangan siya ang bida. Alam mo, imaginein mo, ikaw yan. Ikaw ang nauna. Pag nauna ka, yayaman ka. Pag nauna ka, alam mo yun, yung puhunan mo, babalik agad. Pag nauna kang bumili, kikita ka agad. Imaginein mo, pag naka 50 pairs ka, alam mo yun, pagtapos ng lockdown, may kotse ka na. Imaginein mo, na kahit nasa bahay ka, hindi ka nagtatrabaho, kumikita ka. Ikaw yun, kikita ka, yayaman ka. Hindi ako. Ikaw, magaling ka, kaya mo yan. Kailangan siya ang bida. Ha? Kasi pag sinabi mong, alam mo, ako to, yayaman ako, kikita ako, magkakakotse ako. Alam mo, umuwi ka na, ikaw pala bide. Alam mo yon, you don't talk about yourself. You talk about them. Okay? When you communicate, the big people are the people who make the small people big. Huwag kang magyayabang. Kailangan i-build up mo sila. Kailangan sila ang bida, pasikatin mo sila, no? Para ang pinakamasarap nga raw naman ang kausap, yung alam mo yon, yung alam mo interesado sa kanila. Kaya kailangan sila ang bida. Okay? Serve other people. Number 3. Okay? It's the word because. Pakisulat because. Okay? Because. Ang yan? Why? Bakit? Kasi 90% of doing things is knowing why. Imaginein mo, okay, sasabihin mo, magbabayad ka ng 15,888. Bakit? Wala lang. Alam mo yon, gastos, parang sayang, wala akong pera. Pero bakit mo kailangang bumili ng package? Bakit mo kailangang maglabas ng pera? Kasi ang kapalit niyan, 15,000 every day. Kasi in 1 month, kikita ka ng 450,000. Kasi magkakakotse ka, kasi magkakabay ka, kasi yayaman ka, kasi kikita ka times 10 times 100, mas malaki. Kasi buto lang yan. Pero kikita ka ng, alam mo yon, marami kang aanihin, lalaki yung puno mo. What is the point? People have to understand why. Bakit kailangan bumili ako ng Calvit C? Bakit kailangan umattend ako ng training? Bakit kailangan makinig ako? Bakit kailangan mag-Zoom training ako, makipagkausap ako lagi? Kailangan maintindihan nila. Okay? Again, because people cannot acquire what they do not understand. So, kailangan meron kang dahilan. Bakit natin kailangan mag-JC? Para yumaman ka, para maging healthy ka, para hindi ka na magtatrabaho sa labas, na sa bahay ka, kumikita ka, may oras ka, no, at yayaman ka pa. Okay, kailangan mo yan, pangarap mo yan, ikaw ang bida, imaginein mo. Imaginein mo. So, gamitin mo yung 3 salitang ito para mas maging effective ka na makipag-usap sa tao at makuha ang resulta na gusto mo. I hope all of you are learning. Okay? Now, let me move on. I think I have 3 more slides. Okay? Galaw-galaw. Now, let me share you 7 C's of communication skills. Okay? 7 C's. Mga bagay na kailangan po nating i-take note o makakatulong o mga tips or guides to have an effective communication. Number 1, when you communicate, kailangan may clarity. Ano yung clarity? Pag nagsasalita ka, simple lang, diretso, hindi yung paikot-ikot ka, ang maraming palabok. Alam mo yun, may sasabihin ka, pwede namang sabihin ng 1 minuto, inabot ka pa ng 1 oras. You have to be simple. No? Kailangan diretso. Hindi kailangan na paikot-ikot, paligoy-ligoy ka, na ang tagal-tagal na, 1 oras na kayo nag-uusap, introduction pa lang. Nasasabihin mo, hindi, kinakaibigan ko pa lang. You have to learn to value time. You have to learn to respect your time. You have to be more productive. You have to do it with clarity. Okay? It has to be clear. It has to be straight. Number 2, yung corrections. Okay? Now, one effective C of communication is learning corrections. Ano yung point ko? Your communication has to be free from errors. Kailangan hindi pwedeng mali. Kailangan eksakto.
Ibig ko sabihin, pag nagsusulat ka, kailangan hindi mali. Kasi minsan natatawa yung iba. Kasi minsan, alam mo yun, yung mga simpleng spelling. Minsan sa presentation, may mga mali. Minsan yung use of the words mo, mali. So, you have to make sure, no, na kailangan, ako po, yung training ko ngayon, mga kapatid, if you think ganun kadaling gumawa ng training module, hindi po. It took me probably 20 times that I have to run it over and over to check on the corrections. Bakit? Kasi I want to communicate effectively. Hindi pwedeng mali ang spelling ko, hindi pwedeng mali ang salitang ginagamit ko, hindi pwedeng mali ang pagkakaayos ng mga ginawa ko, hindi pwedeng mali ang mga pictures na ginamit ko. Kailangan, you have to work on corrections. No? Sabi nga ni Boss Joe, kailangan perfect ang presentation mo. Kailangan galingan mo. Kailangan i-correct mo na yung dapat mo i-correct. Number 3, completeness. To have an effective communication, kailangan kompleto. Hindi pwedeng kalahati lang. Hindi pwedeng hindi pwedeng company lang. Kailangan kompleto. May information ka sa company, may information ka sa product, may information ka sa plan, may information ka sa system or training. Kailangan it contains facts and information. Although it has to be, no, kailangan precise siya, kailangan kompleto naman siya. Okay, parang ang isang pinakbet, hindi ang kompleto pag walang bagoong. Kailangan kompleto recipe para makuha mo yung tamang luto. Okay, kailangan kompleto siya. You have to check, no, the completeness of your presentation, of your communication, para makuha niya yung tamang pag-iisip o tamang information na kailangan gusto mong ipadala sa kanya. Number 4, concreteness. Kailangan concrete. Ibig sabihin, it has to come with evidences. Kailangan meron kang supporting facts. No? Ibig ko sabihin, sa mga product natin, meron mga medical doctors, meron po tayong mga documentations, meron tayong mga testimonies ng mga tao na talagang naging effective, naging healthy, no, pumayat, pumuti, gumaling. Meron kailangan mga proof na may kumita, meron kang kailangan mga documents na ipapakita na we're all legitimate. So, ibig sabihin, kailangan concrete, solid, kailangan may ebidensya, kailangan may supporting facts na pinapakita. No? Pag communicate, hindi pwedeng salita lang o kwentuhan lang. Kailangan meron kang resulta o ebidensya na ipapakita. Number 5, conciseness. Ito po yung magkakadugtong po lahat yan. Pag nagpe-present ka, simplihan mo lang. Huwag mong gawing, alam mo yun, parang ang nagbibigay ng feasibility na parang doctor study or modules na parang ang mga matatalino at mga professional na tao lang ang makakapag-intindi. Kailangan concise lang. Paano ba ako yayaman? 1 year plan. Ikaw ito, 2. Ito, kita mo, 2, 4. Kailangan short and precise. Simple. Kailangan gawin mong mas simple, mas maganda. Okay? Kailangan concise lang siya. Kaya nga po ito ginawang mura at simple para mabilis at madami. Kung hindi mo magawang mabilis at madami, sayang. Okay? Kasi nga, yun nga ang point nito eh. Kaya nga madaling paramihin kasi nga simple. Number 6, coherence. Ano yung coherence? Kailangan na related, magkakadugtong. Kailangan well-organized, interconnected. Kailangan magkakadugtong ang company, ang product, ang marketing plan, ang support system. Kailangan magkadugtong ang pangkalusugan, pangkabuhayan, at ang kasiyahan. So, kailangan merong relation. Yung mga dinidiscuss mo sa kanya, yung pakikipag-usap mo sa kanya, yung pagsisimula mo sa kanya, kailangan may relasyon. Okay? May continuity, may connection. Number 7, don't forget this is another very important C's of communication. You have to do it with courtesy. Okay? Kailangan po marespeto. Kailangan polite. Hindi pwedeng arrogante. Hindi pwedeng mayabang. Hindi pwedeng, alam mo yon, hambog o mabigat ang dating sa tao. When you communicate to people, you have to do it respectfully. Okay? You have to be honest. Hindi pwedeng puro paweran. Hindi pwedeng, alam mo, hinahype mo lang siya. You have to be courteous. Okay? These are the 7 C's that will help you develop effective communication. Okay? Now, let me share you 9 effective communication skills naman. Okay? These are some tips and thoughts on how to become effective in communication. Number 1, okay, I hope all of you wanted to become effective in communication. I hope all of you are learning well, okay? And I hope you are all listening and all alive, okay? And let me share you 9 effective skills, okay, of communication. Paano makapag-communicate ang mas magaling? Number 1, kailangan nakikinig. Hindi pwedeng mukhang nakikinig.
kailangan nakikinig. Kailangan all ears, kailangan nakafocus, kailangan nakatingin, kailangan yung tanong niya, sagot mo. Kailangan naiintindihan mo siya, kailangan, alam mo yon yung ramdam ng tao na pinapakinggan mo siya at interesado ka sa kanya, na hindi niya iniisip na piniperahan mo lang siya o pinapasali mo lang, bagkus nakikinig ka dahil importante siya sa iyo. Concerned ka sa kanya. You have to have active listening. Okay? Hindi yung kausap ka, tulog ka. Hindi yung kausap ka, nagte-text ka o nagchat-chat ka. Hindi yung kausap ka, tapos hindi ka sumasagot. Hindi yung kausap ka at hindi ka nakatingin. You have to have active listening. Okay? Number 2, non-verbal communication. Okay? Why? Because action speaks louder than words. What are the non-verbal communication? Eye-to-eye contact. Kailangan gestures. Kailangan facial expression. Kailangan yung posture mo. So, these are very important way of communicating, okay? Yung mga non-verbal. Kasi nga, gestures to eh. Actions to eh. Nararamdaman ng tao pag malungkot ka. Nararamdaman ng tao pag excited ka. Nararamdaman ng tao pag parang wala kang gana. Kailangan ipapakita mo sa kanya. Kailangan maramdaman ng tao na natutuwa ka kaya laging nakangiti ka. Okay? So, these are non-verbal communication na hindi mo kailangan sabihin. Pag nakita ka na nila, basa mo na sila. At pag nakita ka nila, natutuwa sila. Number 3, asking questions. Why? Sabi nga po sa Bible, ask and you shall receive. When you are asking, you specifically know their need. Parang doktor, na pag may pumasok na pasyente, hindi naman pwedeng sabihin ng doktor, ha, alam ko na, sakit mo. Nagtatanong muna siya, anong kailangan mo? Anong naramdaman mo? Ano bang history? So when you talk to people, do not hesitate to ask them, kamusta ka na? How are you? How's your family? O how's your business? Kamusta ka naman? Anong nararamdaman mo? Are you okay? How's your family? How's your relationship? Oh, how are you doing now? You have to keep asking. Kailangan nagtatanong ka, hindi masamang na magtanong. Okay, but of course, you have to know things, ask questions which are not offending. But when you ask questions, no, people would know na concern ka sa kanila. Alam mo, sasabihin nila, buti naman, tinanong mo naman ako kung okay ako. Okay ka ba? Kamusta ka naman? How's your life? Okay, how are you doing? Kamusta ka? Yun lang naman ang unang sasabihin mo sa mga kaibigan mo sa Facebook. Kamusta ka na? Okay? Number 4, being clear and concise. Again, to become more effective, kailangan malinaw. Kailangan short. Keep it short and simple. Hindi yung marami kang palabok, yung pambobola pa. Okay, merong iba gusto yun, pero maraming tao gusto straight sila. Kailangan clear, malinaw ka na nakikipagkaibigan ka, na nag-share ka, na nag-i-encourage ka, na ni-invite mo siya, na gusto mo may malaki kang proposition sa kanya. So you have to be clear and concise. Okay? Kailangan specific ka. Number 5, clarifying and summarizing. Ibig ko sabihin, when you speak, you have to clarify. You have to summarize. Na in this business that we're doing, it is not something na pipilitin pa kita. Pero ito, para sa mga tao may pangarap, gustong yumaman at willing magtrabaho, kailangan malinaw sa kanya na ito isang bagay na hindi mo kailangang ipilit. Isang bagay na kailangan mo, makakatulong sa'yo, kalusugan mo, na gumagamit ka na lang, mayaman ka pa, at kahit naka-lockdown ka, kumikita ka, kikita ka, at nakakatulong ka sa pamilya. So, you have to clarify and summarize. Make it simple. You have to sum it up. Number 6, you have to be emphatic. Okay, empathetic. Ano yung empathetic? In the root word empathy. Ibig sabihin, you have to feel like the person. Okay, you have to put your shoes into the shoes of other people. Alam mo, naiintindihan kita, nararamdaman kita. I know how you feel. Nagda-doubt ka, natatakot ka. I know how you feel. You feel scared. I know how you feel. Na awkward ka. I know how you feel. Na medyo natatakot ka kasi baka wala ka ng panggastos, hindi ka sanay. Ibig ko sabihin, maging empathetic ka. You have to make the person feel na you understand the person, na naiintindihan mo siya, na dati ganyan ka, hindi ka sanay, takot ka, hindi mo naiintindihan, pero ngayon naiintindihan mo na. So, ipapaintindi mo sa kanya na nararamdaman mo siya, na nag-i-empathize ka sa kanya, na ikaw, iniintindi mo yung sitwasyon niya, na hindi mo ginagawa para sa'yo, kundi para rin sa kanya. Number 7, you have to be providing feedback.
Effective communication needs feedback. Kamusta? Naintindihan mo ba? May tanong ka ba? Ano ba ang tingin mo? Okay ba? No? That when you talk to people, tulad ng pinapanood mo ng Millionaires Presentation, balikan mo, anong gusto mo? Naintindihan mo ba? May tanong ka ba? Tulad nito, every time I do training, I ask somebody, is my training right? Did you like my training? I hope I can get feedback to you guys, from you guys, and telling me kung okay ba yung training ni Coach Best, okay? Nagustuhan mo ba? Natutunan mo ba? I need to get feedback. Hindi po masamang magkamali. Ang masama pag hindi natututo. Because I wanted to learn, I wanted to improve, I wanted to grow. I wanted to know anong kulang. Okay? Kaya kailangan mo ng feedback. Kailangan mo marinig sa kanya na hindi binabato mo lang yung gusto mo, pero batuhin mo lang kung kamusta ba, naintindihan ba niya, okay ba siya. Number 8, developing trust and rapport. No? If you want to become more effective, you have to develop trust. Alam nyo mga kapatid, this business is not one time. As I tell people, ako po hindi lang nakikipagkaibigan ng panandalian. Ito po pangmatagalan. My mentor once told me, okay, na mawala na lahat ang mga negosyo, wag lang ang tao, kasi pag ang tao nagsama-sama, madaling magnegosyo. I am not doing this just to make money from you. I am doing this because I want to help you achieve your dreams. Ang goal ko, turuan ka. Ang goal ka, maging successful ka. Ang goal ko, alam mo yun, itulungan kita na makuha yung mga pangarap mo. Ang goal ko, maging healthy ka. So, ang point ko, you develop the trust of that person. Na wag na hindi niya iniisip na para sa iyo yun, na niloloko mo siya, na alam mo yun, puro promise ka lang. Kapatid, you have to develop trust. You only have one name. You only have one name. You have to protect it. You have to build it up. You have to make sure that people will follow you because of what you say. Kailangan may word of honor ka. Kaya hindi pwede puro paweran at puro mga promises na puro, ano mo yon, mga promising heavens and everything. Hindi. Okay? Kailangan magpakatotoo ka. Okay? Develop trust and rapport. And number 9, you have to be present. Effective communication, kailangan po ng presensya. Ibig kong sabihin, kailangan, pag may tanong, may sagot ka. Kailangan, nandyan ka pag kailangan ka. Kung pwede, 24/7. Kung pwede, pag chinat ka, nakakasagot ka. Pag kailangan ka, nandyan ka. Hindi yung nandyan ka lang pag may kita. Hindi yung nandyan ka lang pag bibili siya. Hindi yung nandyan ka lang pag gusto mo lang. Pag gusto mo lang matulog, iiwanan mo na siya na wala kang pakialam sa kanya. Alam nyo, natutuwa po ako sa company kasi ang company laging nandyan. Lagi pong nakikinig. Meron po tayong CSR, meron po tayong si Ma'am Rose, si Boss Joe po, nakikinig, tumutulong. Nanonood po sa atin dito, kaya alam ko may puso po yung mga yan. Sila Sir Anthony po nakikinig, sila Sir Genesis nakikinig. Hindi nga, matatalino na yan pero kaya sila nakikinig para sa'yo. Para tulungan ka, samahan ka. Alam mo yun, kailangan present ka. Kasi hindi pwedeng sabi mo, sasamahan kita pero wala ka. Sasamahan kita pero tulog ka. Sasamahan kita pero wala, naka-offline ka. Kailangan present ka. Na pag may tanong, may sagot. Pag kailangan niya ng suporta, ng instructions, available ka. Kailangan, kung pwede nga, present ka eh. Kung wala ngang COVID, walang lockdown, kailangan makikita kayo eh. Kailangan masasamahan mo siya eh. Kaya lang naka-lockdown. Kaya online na lang tayo. Kailangan nakikinig ka at nandyan ka. These are 9 effective communication skills that you need to learn. Okay? Now, I'm almost done. And I believe, ako po kasi I don't want to be religious, but I believe that communication is a gift from God. That God validates communication. That God will even teach about effective communication. Ang best upline ko po, ang mentor ko po, si Lord. I read Bible, no? I don't want to be spiritual, but I believe that His words are stable and omnipotent, no? So, and God wants us to have effective communication. Ito po yung turo ng Panginoon. In Jeremiah 1:9, sabi ng Panginoon, "Then the Lord put out His hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth." What is the point? Kapatid, huwag kang mahihiya. Huwag kang matatakot. Ang Panginoon ang naglagay ng salita sa bibig mo na dapat tumulong ka. Dapat magpakatotoo ka. Dapat, alam mo yon, alagaan mo ang katawan mo. Share good news. Be the light of the world. Share health. Share wealth. Kailangan, huwag kang mahihiya. Huwag kang matatakot. Walang nakakatakot. Bakit? You are speaking good news. You have to be bold and confident. You have to be bold and be brave.
Bakit? Kasi ang sinasabi mo, hindi ka naman nanloloko. Kasi ang sinasabi mo, katotohanan. Kasi ang sinasabi mo, makakatulong sa tao na magiging healthy siya at yayaman siya. So, be confident. Huwag kang mahihiya. Walang nakakahiya. Mas nakakahiya pag may sakit ka. Mas nakakahiya pag nagkasakit siya. Mas nakakahiya pag hindi ka kumita dahil mangungutang ka. Mas nakakahiya pag hindi siya kumita kasi mangungutang din siya. So, tulungan mo siya mag-healthy. Tulungan mo siyang yumaman. Maging confident ka. God put the words in your mouth. So be confident. Be bold and courageous. Ephesians 4:29, God said, "Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear." Pag magsasalita tayo mga kapatid, mga good news, hindi yung para takutin sila, hindi yung para manliit sila, hindi yung para ipakita na magaling ka, sikat ka, at sila ay mahina. Kapatid, when you speak words, you have to speak words which will build up people. Yung pinapakain mo siya ng mga magagandang salita, na magiging confident siya, na magiging healthy siya, na yayaman siya, na ang sarap mong kausap, na pinapakain mo siya ng mga words of wisdom and words of confidence, na mabibuild up mo siya. Na, alam mo yun, alam mo, nakakatulong ka. It will give grace to those who hear. Yun po yung mga dapat na kino-communicate. No? In Proverbs 15:2, "The tongue of the wise commends knowledge, but the mouths of fools pour out folly." Ano yung folly? Parang kasiraan, parang kaguluhan. So kung wise ka, magsasalita ka ng mga ideas, ng mga kaalaman, ng mga kagalingan. Hindi yung mga salita na nagsuusap ng mga kasiraan, ng mga kahinaan, ng mga kalokohan at kabaliwan. Kapatid, alam mo yun, pag magsasalita ka, it will build up people. No? So be careful of the words that you say. No, sabi nga nila, when people talk about people, that's the lowest form of life. Kasi ang pinag-uusapan mo, buhay ng mga buhay. Chismis, siraan, walang kwenta, buhay artista. Ang average people are people who talks about events. Ano nang nangyayari, kamusta na, hindi po masama. Kaya lang, pag sobra, parang wala na. Pangatlo, the genius people talks about ideas. Anong natutunan natin? Anong dapat nating gawin? Anong dapat natin gawin during the lockout? During the lockdown? Anong dapat natin gawin kahit nasa bahay ka? Anong dapat natin gawin kung merong mga quarantine o mga community lockdown na hindi ka makabiyahe? Anong dapat natin gawin kung hindi ka marunong? Anong dapat natin gawin kung mahina ka? So anong point ko? Guys, let's talk about knowledge. Let's talk about wisdom. Okay? It's something that will build up people, no? It's the tongue of the wise, talking about knowledge and wisdom. And lastly, James 1:9 says, "Knows this, my beloved brothers, let every person be quick to hear." Makinig po tayo. Kaya sana nakikinig po kayo pag may mga speakers, mentors, trainers na nagsasalita, mga upline nyo, makinig po kayo. Because wisdom will come to you. Knowledge will come to you. No? Slow to speak. Wag puro salita ng salita. No? Ano po yun? Kailangan may laman muna ang sinasabi mo. Makinig bago magsalita. Okay? Slow to anger. Huwag emotional. Huwag kang emo. Anong ibig sabihin emo? Alam mo yun, masyado kang makiramdam. Takot, masayahin, galit, gigil. Alam mo yun, yung emotionally driven ka. That you base your life or your reaction or your actions based on how you feel. You have to, alam mo yun, you have to act before you feel. Kasi if you do good, you feel good. If you do bad, you feel bad. Hindi pwedeng you just do good when you feel good. Mali. You have to do good. When you do good, you feel good. Okay? So, kailangan hindi ka emo. Kailangan purpose-driven ka. Okay? And these are the words of God. At ang Panginoon po, hindi sinungaling. At ang Panginoon, gusto niya mag-communicate ka. Ikwento mo ang JC. Ikwento mo ang galing ng ating kumpanya. Ikwento mo ang galing ng mga may-ari. Ikwento mo ang effectivity ng ating product. Ikwento mo na yayaman ka, magkaka-coaching ka, magkakabay ka. Ikwento mo na tutulungan ka namin. Ikwento mo na maganda ang training sa JC. Ha? Ikwento mo na ang marami mong natutunan. Okay? And I'd like to end this with a story. Ha? I hope everybody is learning and I'm so excited. Bakit? Makakapahinga na po ako. No? Let me share you the story of the frog. No? Hinami ko po ito. Boss Joy, hinami ko yung story mo. It's the story of the frog. No? And I just wanted to share everybody. Meron po mga tatlong magkakaibigan. Ang magkakaibigan po, si Juan, si Pedro, tsaka si JC. Mga palaka po sila, magkakaibigan po sila. Namamasyal sila, nagkakasayahan sila. Kaya lang, sa kanilang paglalaro, sila po ay nalaglag.
Nalaglag, nagpunta sila sa bukid, nalaglag sila sa bukas, sa isang bukal. No, meron pong hukay na malalim, na maraming actually mga palakana na nandun. You know? Kasi sobrang enjoy nila hindi na nila napansin, sa pagtatalon, pamamasyal, nalaglag po sila. At sa sobrang takot po nila, gusto nilang makawala ng bukal, ng butas, talon sila ng talon. Talon sila ng talon. Si Juan, si Pedro, tsaka si JC. Talon sila ng talon. Kaya lang mataas po yung butas. No, mataas yung butas. Natalon sila ng talon sila ng talon, no, pinapanood lang sila ng mga ibang palaka kasi matagal lang nandun Pero silang tatlo, kasi gustong-gusto makalis, talon ng talon, after 1 hour, si Juan po napagod. Tumigil na po yung si Juan na tumalon. Pero si Pedro at si JC, talon pa rin ng talon. Talon pa rin ng talon. Kasi gusto na makakyat. At sabi ng mga tao, hindi kayo makakakyat dyan. Talon din kami ng talon dati. Hindi naman kami makakalabas. No? Si Juan po, pagod na, tumigil na. After 2 hours, si Pedro napagod na rin. Tumigil na rin si Pedro. At sabi pa rin ng mga tao, hindi kayo makakaakyat dyan. Hindi nyo kaya. At tagal na nga namin dito Buwan na kami dito. Hindi pa kami nakakaakyat. Pagod na nga kami, kaya tumigil na rin kami. Pero ito malupit, si JC, talon pa rin ang talon. Talon pa rin ang talon. 2 oras, talon ng talon. Siyempre, mataas, talon siya, kalahati lang. Pero hindi tumigil si JC, talon ng talon. 4 na oras, si JC, talon ng talon. Si Juan at si Pedro napagod na. Parang ibang tao napagod, pero sabi ng tao, hindi mo kaya yan, JC. Pero si JC, 6 na oras na, talon ng talon. Talon ng talon. 10 oras na si JC, talon ng talon. Talon ng talon. Talon ng talon. Sabi ng iba, hindi mo kaya yan. Hindi mangyayari yan. Wala, mapapagod ka lang. Inabot ng 1 araw si JC. Talon ng talon. Talon ng talon. Si Juan, si Pedro, tumigil na. Napagod na rin. Sabi ng mga tao, hindi mo kaya yan. Imposible yan. Ginawa na namin yan. Si JC, 1 araw at kalahati na. Talon ng talon. Talon ng talon. Ito matindi. Kinagabihan, after 1 day and 20 hours, bigla na lang, boom! Si JC nakalagpas ng bukal. Nakalagpas ng butas. Nakawala si JC. Tumalo ng mas mataas. Grabe. Alam mo yon? Yung mga imposible sa iba, nagawa niya. Yung napagod na si Juan at si Pedro, tumigil na. Pero si JC, hindi tumigil. Nagtuloy na nagtuloy. Kahit sabi ng iba, hindi mo kaya, hindi ka makakalagpas. Wala, imposible yan. Si JC nakatalon. At naisalba ang kanyang buhay at nakauwi sa kanila. Bakit kamo nagawa ni JC? Bakit kahit sabi ng iba, tumigil ka na, hindi siya tumigil? Bakit tumigil na si Juan, tumigil na sa Pedro, si JC hindi pa rin tumigil? Bakit hindi siya tumigil kahit sinabi ng iba? Bakit? Kasi si JC, bingi pala. Hindi niya narinig ang mga negative na sinabi ng tao. Hindi niya narinig ang mga sinabi ng iba na imposible yan, hindi mo kaya. Na kahit ang sinasabi ng iba na walang bibili ngayon, walang pera, naka-lockdown, walang o-order, walang sasali, malayo, mahirap yan. Pero si JC hindi tumitigil. Ikaw hindi ka tumitigil. Gumagamit ka ng produkto, bumibili ka, kumakausap ka, excited ka. Bakit? Bingi ka sa negativity ng iba. Alam mo kung saan ka nakikinig? Sa pangarap mo. Sa pangangailangan mo. Para sa pamilya mo. Yung mga gusto mo. At yung promise ng Panginoon sa'yo na akong bahala sa'yo. I have great plans for you, declares the Lord. Makinig ka sa pangarap mo. Makinig ka sa gusto mo at makinig ka sa promise ng Panginoon sa iyo. Mga kapatid, ako po, excited ako. Excited ako. I'm telling you, I'm so excited. I hope you are excited. I hope you learned in my training. I hope we believe that after all the darkness, after all the sunsets, after all the kahirapan na challenges, guys, there will be a rainbow at the end. There will be success. There will be a chance. There will be an opportunity. And you have to see it before it becomes obvious. Mga kapatid, maniwala ka lang. Maniwala ka lang.
ang bagyo hindi tumatagal. Kaya ako naniniwala, sabi ng Panginoon, when the storm passes by, the wicked shall fall, the righteous shall stand. Ang mahina ang paniniwala, bagsak. Hindi tatagal. Kaya dito, matibay, yayaman. Matibay, tatagal. Yayaman ka, kapatid. Taga JC ka, matibay ang kumpanya, matibay ang ating mga may-ari, si Boss Joe, si Boss Carl, ang mga trainers, ang mga leaders, ang mga upline, lahat kayo mga kapatid. I commend all of you at lahat po mga nakikipakinig po rito. At syempre, syempre, I hope, if you bear with me, I want to give a 1-minute prayer. We're done with our training. I hope you're so excited. Okay? And I want everybody to pray with me. Okay? And pray with me in silence. Bow your heads, close your eyes, and let us pray together as one in JC. Okay, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Panginoon, maraming salamat po, and we are all gathered together, and we are all sharing hope and inspiration. Thank you po, God, sa ating kumpanya, na hindi po tumitigil ng pagbibigay ng pag-asa. Salamat po sa mga leaders, sa management na nagtutulong-tulong. Salamat po sa mga bagong tagapakinig. Lord, we pray, Lord, that we will be blessed. We pray, Lord God, that we will be a blessing to a lot of people. We pray, Lord, that lahat po ng napakinggan po namin are food for thoughts, Lord, na mga bagay po na lalaki po ang aming isip at puso para kami po ay maging malakas dahil alam po namin may sitwasyon, pero Panginoon, hindi po yan sapat para takutin kami at para maging talunan po kami because we have a very big God. Lord, we pray for all the leaders, God, especially, Lord, for the leader of our country, kay Duterte po, nabigyan niyo po siya ng lakas para mamuno sa ating bansa. Lord, we support him, Father God. Give him the strength, the health, Father God, to win the whole country, to win this COVID, Father God, na alam po namin, Lord, magiging matibay po ang pamunuan ng lahat, ng ating presidente, ng mga may-ari ng kumpanya, ng mga leaders, ng mga pamilya po, ng mga ating mga uplines, Lord. Lord, we pray for greatness, Father God. Lord, we pray for the leaders, and we pray, Lord God, that you will let us succeed, and we will do this in you, Father God, in your grace, in your glory, and let your name be praised, Father God, and let everybody worship you. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya po ng JC. We lift up everything to you in Jesus' name. Amen. I'm so excited. Guys, good morning, guys. This is the end of our training. Thank you, Boss Joe. Thank you, everybody. Okay, thank you po for the next training. I'm scheduled on Saturday on another new training. Ang topic ko po,